Sa umagang ito, mga kapatid, ay sa bibihirang pagkakataon. Bibihira lang talaga to dahil most of the time, ang ating tagapagsalita ay hindi natin nakikita sa lugar na ito. Bagaman linggo-linggo natin siyang nakakasama. At ngayon ay multitasking. Ang ating kapatid na ito, siya ang ating pianista, konduktor, at ang ating tagapagsalita. Pwede ka na palang magtayo ng sarili mong simbahan. Kaya mo nang gawin ng lahat. A very rare opportunity given to us by God by calling our speaker today to give His message for us. Purihin natin ang Panginoon sa buhay ng ating... Ilang taon na ba si Carl? Ha? 36. Hindi. Yung edad niya, Hindi, yung kanyang pag-stay mga 11 or 12 years, na siya'y bahagi ng ministeryo ng musika sa ating iglesia. At purihin ng Diyos, sa unang pagkakataon ba? Sa unang pagkakataon, hindi siya magpapahayag ng musika kung hindi ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon sa buhay ng ating choir conductor, pianist, Carl Istudillo. Good morning po. Thank you, Pastor. At history din po. Kayo ang unang nagpakilala sa akin bilang speaker. Isang mapagpalang linggo ng koro o mga koro o choir Sunday sa ating lahat. Yan. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat at muli sa mapagpalang araw ng linggo ay ginising mo kami at tinipon dito para patuloy na magpuri sa iyo. At dalangin ko na ang mensaheng maririnig ngayon ay magdala o magbigay ng dagdag kaalaman o inspirasyon o biyaya sa makikinig, lalo na sa koro ng iglesia, para magpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pag-awit sa koro. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. More than 1 month ago po, o mahigit isang buwan ang nakalipas, July 22, Monday after lunch, nung ako'y nakatanggap ng mensahe sa messenger mula kay Ate Isa, Ate Clarice. Yan, ako daw po ang napiling mag-speak, mag-sermon sa choir Sunday ng church. At simula po nun, gabi-gabi na po ako hindi makatulog. Joke lang po, joke lang. Ayun. Kasi, pagdating po sa paggawa ng salita, mas more on na ako'y mas gusto ko po magbasa kaysa yung gumawa ng sarili ko mga salita, mga linya, ganon. Kaya hindi ko po nature na gumawa ng mga sentences or ng mga salita. Yun. Hindi rin po ako outspoken o masalita. Yan, alam po ng Gloria. Alam po ng choir yan. Sa totoo nga, mas gugustuhin ko rin na sa pagsisilbi, sa paglilingkod sa church, tumugtog lang or magturo ng choir kaysa tulad nito na magdala ng mensahe. Pero alam ko naman na kasama ko naman ng Panginoon ngayong sa lahat ng pagkakataon, lalo na ngayong sa sandali na ito. Share ko lang po saglit. In the past, actually, meron na akong experience before, pero hindi sa ganitong setting. Nung 2016,
2016, 2017, doon po sa Destino dati, nung panahon na yun ng aking may bahay, si Jessica, si Deaconess. Noon that time, meron pong mga morning, mga everyday dawn watch. Nag-a-attend kami doon tuwing 4:30 pa or 5 ng madaling araw. Yun, nagde-devotion kami. Tapos, may mga araw ng dawn watch. Ako po ang na-invite or napili para mag-deliver ng magdala ng mensahe sa devotion sa dawn watch. Pero hanggang dun lang po. Kaya ang first time pa rin po is itong mismong sandaling ito. First time ko po talaga mag-speak sa araw pa mismo ng linggo kasi yung dawn watch weekdays po yun. Bali bago pala yun, susulitin ko na rin yung pagkakataon na ito para pasalamatan ng St. Peter sa lahat ng mga nakasama ko dito na worker, deaconess at pastor, at most especially sa choir, sa The Glory of God choir. Sa simula pa nung first year ko dito hanggang sa kasalukuyan ay naramdaman ko ang inyong pagmamahal. ang inyong suporta at tuloy-tuloy na fellowship na dahil doon I'm thankful to God. Tsaka yun. Pati sa nung ako po'y tinawag para magsimula dito, para una tumugtog na maging choir pianist, hanggang sa ngayon maging conductor, tagapagturo ng choir. It's an honor po para ipagpatuloy ang nasimulan po ng ating Deaconess Blessy, si Ninang Blessy. Siya po nung nagsimula po ako dito, siya ang tagapagturo ng Glory. Ngayon, ang laman ng aking mensahe ngayon ay tungkol sa definition ng choir and functions ng church choir sa ating setting. Okay. Tapos, hindi naman technical, basic lang. Kasi abutin tayo ng kung magpapaka-technical pa. So, ayan, choir definition. Ngayon, ano ba ang choir at ano ang kahalagahan nito sa atin, lalo na sa oras ng pagsamba natin sa church? Ayan. Ayon sa dictionary or sa nakita ko sa Cambridge, a choir is a group of people who sing together, especially for a church or school. Kaya karamihan, halos lahat ng mapupuntahan natin na simbahan, malamang ay may church choir. At pati sa schools, colleges at universities, meron tayong mga glee clubs at student choirs na professional at world class. Ayan, marami tayo niyan. World class ang level ng pagkanta. Ayan, produkto po ng mga koro na ito ay ilan sa kapatid natin dito mismo. Ayan, sina Hana at sina Levi, produkto ng hindi lang church choir kundi sa school choirs, professional pa, world class. Okay. Ayan. Tapos, ginagamit din sila ng Panginoon hindi lang sa atin, pati sa praise and worship, tsaka sa mga district gathering, district choir. Kaya tayo ay talagang pinagpala sa mga tulad nila na ginagamit din ng Panginoon sa koro at sa ipabang ministry. Yan. Now, pagdating sa structure or composition ng choir, usually, meron pong leader or pinuno sa katauhan ng conductor or choir master or choir director. Depende po sa sitwasyon, may pagkakataon na nakakakanta isang koro ng walang conductor. Yun ay kung number 1, knowledgeable na yung choir members. Example, yung UP Madrigal, kaya nilang kumanta ng walang
walang conductor. Number 2, kung alam na ng choir yung kanta na awitin nila. Yon, yung matagal na alam ng koro, yon, kahit na wala nang kumumpas sa kanila. But ideally, or best case pa rin po, pag may conductor, lalo na sa church choir setting. Kasi hindi naman po lahat sa atin ay maalam sa musika o sa pagbasa ng nota, ganon. Wala, karamihan naman walang formal education pagdating sa music sa mga choir member. Yan. The conductor, through his or her gestures, is the one that provides guidance and direction to the choir. Yung number 1, yung timing or yung counting. Yun, yung pagbibilang, di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, depende sa kung ano yung nakalagay sa music, kung anong gustong timing ng composer. Number 2, tempo, yung bilis. Kung mabilis ba, mabilis, 1, 2, 3, 4, or mabagal, 1, 2, 3. Yan. Number 3, dynamics, yung malakas. Kung malakas o mahina lang. Number 4, expression. Katulad ng paglakas natin, crescendo, paglakas ng awit, or paghina. Yan. At number 5, yung cueing, or yung pagbigay ng hudyat ng isang conductor kung kailan at yung tamang pagpasok ng mga koro. Ngayon, mahalin tulad din po natin ito sa buhay natin bilang Kristiyano. Yan. Tayo ay lumalapit o dumudulog sa kumpas at patnubay ng ating Panginoon. Yan. We turn to the Lord for His, number 1, perfect time. Sabi nga sa Ecclesiastes, a time for everything. There's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So, ayun. Okay, hindi po maayos kung lahat po ay nagsasabay-sabay. May perfect time po para sa lahat ng bagay. Number 2, yung His perfect tempo. Perfect tempo. Isa pong example nito is sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Yan. Mga minamahal, wag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Okay, hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Yon. So yon, perfect tempo. Okay? Yung bilis. Ganon din sa buhay natin. Yung tamang bilis ng pagdating ng kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin, tulad yung blessings, yung pagsubok, may tamang daloy. Number 3, perfect dynamics. Sa Psalms chapter 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Yon. Maging mahinahon tayo. Okay. Perfect dynamics. And yung number 4, His perfect expression, an expression of His perfect and selfless love for us, people, His people. Building up from the Old Testament
with the prophecy of the coming Savior, to the fulfillment or the climax with the birth of our Lord Jesus Christ, His only begotten Son, His sacrifice, resurrection, and second coming. So yun po, His perfect expression. Ang expression ng ating Panginoon ng pag-ibig niya sa atin, yan, merong crescendo, di ba? Mula nung sa lumang tipan, pinangako niya ang pagdating ng tagapagligtas natin hanggang sa yung climax dun na sa pagdating na ating Panginoon sa bagong tipan. Ganun din po. And yung number 5, His perfect cue. We wait and follow His signs for us to do His will because He knows what's best for us. Okay. Sa Kanya lang po tayo mag-aabang para sa hudyat na yun. Okay. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. And isa pa is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. And sa Psalms 109, verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Yung kinakanta po natin na tugon, minsan, yung pagkatapos po basahin ang banal na kasulatan. Diba? And thy word is a lamp unto my feet. Okay. Yung salita ay nagsisilbing ilaw sa atin at gabay. Yun ang cue sa atin. Ngayon, meron pong 4 functions ang isang church choir sa iglesia. Number 1, the church choir leads, educates, and motivates the congregation in worship singing. Actually po, yung buong congregation natin, the whole congregation itself is considered a choir already. Pag umaawit po tayo ng sama-sama, tayo ay considered na rin na koro. Okay, but like the role of the the choir conductor, the church choir in turn guides the bigger choir. Yung smaller choir, yung church choir, sa case natin, sa iglesia, yung The Glory of God choir, yung chancel choir, sila po yung smaller choir na mamumuno sa atin, maglilid sa ating lahat sa congregation, bigger choir. Into singing worship songs, responses, and hymns in proper tune and time. Ideally po, pag may sapat na oras sa panahon, pinaghahandaan po ng church choir ang lahat ng sabayang awit bago magsimula ang pananambahan. Sa case po natin, medyo gipit po tayo sa panahon. Pero ideally po, pag marami tayong oras, napapaghandaan po natin yon para mapangunahan natin ang congregation sa pag-awit ng lahat ng kinakanta natin sa pananambahan. Okay? Number 2, the church choir sings music that the congregation cannot. Yan. There is an almost unlimited number of supply of great music and choral songs that the congregation cannot do or sing. Yan. 1, it requires musical knowledge, background that untrained singers, musicians cannot do. Number 2, it requires extensive and sometimes intensive rehearsal. Ang mga awit na ito ay parati o madalas nating naririnig o nasasaksihan sa unahan, yung introit, kalagitnaan, yung mensahe ng awit, at sa hulihan, yung benediction. Yun. Yun po yung mga awit na sa point of view ng congregation or sa kanila, pag
pag sinubukan nilang kantahin, lalo na kapag on the spot, ay malamang po ay hindi po magagawa. Yun ang kayang gawin ng church choir. Sa case natin, Glory. Yan. Number 3, the church choir serves as a small group within the church for faith formation. The church choir becomes a care group or cell group. Choir members see each other every rehearsal day and worship day at sa iba pang gawain ng isang iglesia or church. Dahil dito, nagkakaroon ng bonding at fellowship ang bawat membro at pagkakataon din para mas matulungan ng isa't isa sa maraming aspeto ng buhay. It can be spiritually, meaning they can pray for one another. Brotherly, yun nga po yung bonding o samahan. And sometimes naman po, sometimes, hindi naman, financially. Ayan. Pag dumadating ang oras ng pagsubok o kagipitan sa isa o maraming miyembro, tulad ng oras niya ng kagipitan, may biglaang emergency na kailangan ng miyembro ng panggastos, maaari po makatulong ang kapwa choir member, ganon. Although, katulad nga na sabi ko kanina, ang congregation is considered choir. Kaya applicable din to sa ating lahat. Ayan. Tapos nagkakaroon pa po ng mga outside activities like retreats or kahit na outdoor fellowship. Yan. Ang church choir na nakakapagplano ng mga gawain sa labas, yon, katulad na retreat or simpleng meet together sa labas. Yan, para dagdag na bonding para mas lalong mapalapit ang isa-isa at makilala ang bawat isa. And number 4, the church choir sings beautiful and challenging music to praise God and bless the congregation. Minsan po, kumakanta ang choir ng mga awit na technically or musically demanding. An example, yung Hallelujah Chorus, technically demanding kasi alam ng choir yan. Tsaka kung naririnig ng congregation, may mga sagutan doon, hindi sabay-sabay, kanya-kanya ng pasok. Yan. At tsaka yung kanta na Upon This Rock, na kahit nasabay-sabay, pero may mga part na sa mga high voice, napakataas kantahin. Kaya yun. Yan, musically demanding. Yan. At dito po, mahalaga or kinakailangan yung extensive at intensive na pag-ensayo. Extensive meaning mahabang oras. Hindi kakasyang 30 minutes na ensayo, ganon. At intensive, yung yung detalyadong pag-iensayo, pag-aaral ng awit. Hindi yung bastang mapasadahan lang is okay na. Okay, yan. The church choirs sing these kinds of song to further glorify God by showing the musical capabilities of the members as a group. This is to share to everyone listening that the talent that God has given or entrusted to the choir. And regardless of the song, kung mahirap man siya o madali man, it will bless and touch the soul of anyone who listens, lalo na kung maayos o kaaya-aya ang pagkakaawit nito. Diba minsan nararanasan natin yung kapag nakarinig tayo ng awit ng koro, maging sa sarili nating koro or sa koro sa ibang lugar, pag napakaganda ng awit o maantig talaga yung puso natin at tatatak sa atin at nagkakaroon ng impact sa atin. Mabe-bless tayo directly or indirectly. Ngayon, sa aking pong pagtatapos, mabilis ba masyado o mahawa? Okay. Meron lang po akong iiwan sa inyo na ilang bagay tungkol sa kahalagahan ng pag-aawit. Why we sing, sabi nga ng inawit ng koro, ng Glory. Dalawa po ito. Number 1, singing is a way of preaching Christ. Ang pag-awit ng koro
ay maikukumpara o maihahambing natin sa pagpapahayag ng mensahe ng buhay or sermon ng isang pastor or diakonisa. Actually, sermon na nga talaga ang isang anthem. Merong anthems na mismong Bible verse ang ginamit at nakapaloob ng mga salita o lyrics. Example po dito is yung awit na pinamagatang The Lord is my shepherd na hango sa Psalm 23. Yung mga salita doon, ay yun po mismo matatagpuan sa Psalm 23. Nagkakaroon din po tayo ng pananambahan sa pamamagitan ng musika or worship through music kung saan umaawit na mahigit sa isang anthem ang church choir bilang kapalit sa mensahe ng buhay or sermon ng pastor. Sabi po sa banal na kasulatan, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Yan. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ng cross ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yan. At number 2, singing builds bridges and touch the heart and soul of people. Sabi mismo sa inawit ng koro, we share a song to bring hope, peace, and love. Isang patunay ng kapangyarihan ng pag-awit ay matatagpuan natin sa aklat ng Acts chapter 16. Ito po yung tungkol sa pagkakakulong ni na Pablo at Silas, kung saan dahil sa pananalangin nila at pag-awit nila ng himno sa Diyos, yung kanila pong bantay or jailer sa kulungan mismo ay naantig ang puso at nabago ang buhay at naging mananampalataya, pati kanyang buong pamilya ay nagpabautismo resulta ng yung pangyayari na yon. Yon. So, mga kapatid, it is my hope and prayer and invitation to everyone to join a choir or church choir. Maging sa atin man o sa mga nanonood sa online, kung hindi po kayo makapunta ng physically dito, pwede nyo pong subukan na umawit sa isang koro ng isang church choir na accessible sa inyo. Be an instrument of the Lord and touch the heart and soul of people through singing songs of praise. And muli po, Happy Choir Sunday sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Thank you po.